Sinagot na mga kababayan ng Palasyo Malacanang, mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga pinapakalat ng mga taga-nausog, yung mga dating fake news peddlers po, mga vloggers, na si Defense Secretary Gibo Teodoro daw, nag-resign na. Gusto nilang palabasin, nag-withdraw na ng support, ayaw na ni Gibo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, yung mga mangmang nilang followers na kahit alam nilang kasinungalingan, naniniwala sila. Ngayon, ito yung sabi rito sa balita. Sabi mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man na niya nag-resign si Gibo. Malacanang has debunked claims that the DND Secretary Gilbert Teodoro has resigned. Talaga itong mga supporters ni Digong, santambak na mga sinungaling. Tapos may TikTok TikTok video na pinakalat sila. Nakita siguro ninyo yon. Yung pagpunta pag-uwi sa Ilocos Norte ng First Family, pumasok sila doon sa church compound. Ngayon, hindi maganda yung pavement po. Natapilok yung First Lady. Nagpakalat na naman po ng fake news. At tuwan-tuwa sila. Mamaya ikuhan ko sa inyo. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Yung pagmamarites. Walang tigil na pagmamarites po. At haka-haka, paninira ng mga taga-nausog. Dito muna tayo sa sabi, nag-resign na si Gibo. So sabi rito, in a statement Thursday, September 12, Presidential Communications Secretary Cesar Chavez said, President Marcos' trust and confidence in Teodoro has never wavered. He tagged the rumors as fake news in pathetic attempts to sow disunity in the Defense Department. So sabi po ni Cesar Chavez, yung ating anyang military must be spared of corrosive politicking. Busy as they are with their mission anya, we should spare our fighting men of the corrosive politicking that has no place in the ranks. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mismo, fake news fake news. Ayan po ang sabi ng fake news naggawain ng mga desperado ng tao. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, not once but 6 times that President Marcos uttered fake news to belie the rumored resignation of DND Secretary Gibo Teodoro. Nasabi niya was an attempt to sow disunity within the administration. Ang akala nila, ang ganitong uri ng pagpapakalat ng fake news ay makakatulong sa kanilang kampanya. Lalo nilang dinidiscredit yung sarili nila. Nang ibig sabihin, pag galing po ang kwento sa mga Duterte, sa kanyang mga vloggers at mismong sa kanilang patron, magduda ka na. Malamang kasinungalingan. Malamang fake news po. Kasi sanay sila sa pagsisinungaling po. Kaya sabi ng ating Pangulo, ang lumalabas lang yan, itong mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang naibibigay. Wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Sakto po sa description ng mga taga-nausog. Pamimirwisyo lang po ang ginagawa. Wala mang naitulong sa ating bansa. So sabi ng ating Pangulo, dito niya sa issue kay Secretary Teodoro, natatawa na lang kami. Tinawagan ko siya kaninang umagang-umaga, magre-resign ka raw. Sabi niya, bakit? Paalisin mo na ba ako? Sabi ko, bakit kita papaalisin? Wala naman tayong problema. Ganon katindi po magpakalat ng fake news ang mga taga-nausog. Palibasa po ang advisor nila, spiritual advisor, alam na ninyo, patong-patong ang kaso. Hindi lang yung simpleng kaso, yung kaso pang kaya-iya. Di ba? He branded the latest rumor as the worst example niya of fake news
na pinapakalat sa social media. Sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ang totoo. Yan po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung interview ng mainstream media. Pakinggan po natin. Happy birthday, Ria Fernandez of TV5. Dapat na lang po. There are rumors circulating online that Defense Secretary Guibon Teodoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Tuwang-tuwa yung Pangulo. May lumabas na balitang ganun. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga... Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. 6 na beses ba? Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi mo, tinawagan ko sa kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that have spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Yun lang. Thank you. Malinaw po, kung may pagbabago po, Palasyo Malacanang ang mag-a-announce. Tulad na limbawa, yung sa BCDA, si Lanchon na po, si Lorenzana, pinalitan na po ni General Lanchon. Ang nag-announce yung Palasyo Malacanang. Si Tanseco ng Bureau of Immigration, dahil po sa issue ni Alice Goo na nakatakas, di ba nagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na heads will roll. Pinalitan po, and possibly may mga susunod pa na mga iba pang opisyal na sangkot dito po. So, mag-rely po tayo mga kababayan, tulad ng sinabi ng ating Pangulo, sa mga official announcements. Tayo naman po, kaya credible ang ating mga discussion dito, pagpapaabot ng balita, yung mga analysis natin at news and information, galing po sa mainstream siya, hindi sa ahas. Puting ahas. Kung hindi sa mainstream po, mismong yung Presidential Communications Office po ay nagpapadala sa atin ng mga first-hand information.
may direkta po tayo linya sa Palasyo Malacanang, sa Presidential Communications Office. Kaya reliable yung mga pinapalabas natin na mga kwento. Hindi kwentong marites tulad nito ni Jason Siya, ni Maharlika, yung iba pa nilang mga vloggers, pati yung mga nagsusulat sa ipakita ko sa inyo. Yan po, number one na peddler ng fake news. Yan sabi niya, this what happens pag nabubulsa ang budget na para sana sa infrastruktura. Wawa naman si Madam. Ito yung pinakalat po, yung pagbisita sa Ilocos Norte ng First Family para sa okasyon ng birthday ng kanyang tatay, ni dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos po. Ayan This is what happens pag nabubulsa ang budget para sana sa infrastruktura. Wawa naman si Madam. Rabid supporter po ni Mau Diggs, yang si MJ Kiambao Reyes. Yan na nagpost nito, nagpakalat. Tuwang-tuwa siya kasi natapilok si First Lady Lisa Marcos. Yan po. Alisin ko na lang yung background po. Yan kita ninyo. Kasi hindi pantay yung pavement. Sa loob ng church yan. Yan, natapilok. Buti na lang, nakahawak sa ating Pangulong Bongbong. So, makita ninyo ang mga ugali niya. Ngayon, bakit? Sino ba yung may responsibility? Responsibilidad ba ng gobyerno? Ang pagpasimento sa loob ng pavement, sa loob ng compound, yung pavement sa loob ng compound ng church, gobyerno ba yung may responsibility? Responsibility po yon ng church. Hindi po pondo ng gobyerno ang ginagamit para sa pagpasimento sa compound ng simbahan. So ganun sila katindi. Napakalinaw po na yung pavement nasa loob ng compound ng church, harap ng church mismo. Yan Tapos sasabihin na ito anyay ang nangyayari pag nabubulsa ang budget para sana sa infrastruktura. Wawa naman si Madam. Ganyan sila katindi. Ganyan sila kawalang hiya sa pagpapakalat ng fake news. Pero may mga nauuto pa rin na mga followers nila. Palibasa pari-pariya silang mga sinungaling. Pahiya ngayon. Ngayon, sinupalpal siya ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist, na pahiya, in-unfriend si Benji. Tapos, sabi dito ni Benji Contreras, minas report siya. Mas reported ang original account kong Benji Junior Contreras. Nag-appeal ako pero kung ma-deny ay permanently disabled na account ko. For the meantime, paki-follow ng account kong ito. Sabi ng nag-react, grabe talaga mga DDS, hindi marunong lumaban ng patas. Karma inaabot sa kasamaan nila. Mga pikon po, pag binasag po ang kanilang mga kasinungalingan, mga pikon, tulad ng leader nila. Tayo rito, patawa-tawa lang po. Ngayon, sa ibang balita, na contempt uli po si Harry Roque. Ayan House Quad Committee cites Roque in contempt again. The House Quad Committee cited former presidential spokesperson Harry Roque in contempt following a motion by Bukidnon 2nd District Representative Kate Flores. Roque will remain detained until the Quad Committee concludes its hearing or until he submits all the required documents. Roque had previously filed an omnibus motion in the compliance before the committee. However, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro emphasized that the Quad Committee was established to conduct an inquiry in aid of legislation on issues such as dangerous drugs, extrajudicial killings, the mass acquisition of land, and POGO operations.
Luestro highlighted the committee's constitutional authority to conduct inquiries, stating the Quadcom has established overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South Corporation, a pogo operator involved in human trafficking, matindi po, murder, in internet scams. As we investigate Biancham, we discovered a sudden increase in Roque's assets in 2018 from 125,000 before 2016 to 125 million in 2018. Biglang yumaman po si Harry Roque. Kita ninyo, talagang may mga milagro po na ginagawa. The source of Biancham Corporation's funds, which belong to Roque, is now under scrutiny. Luistro noted, if he cannot prove the legal and valid source of this sudden increase in Biancham's assets, there is reasonable ground to believe that he is indeed connected to Pogo operations and that his money may have originated from these activities. Luistro then moved to deny Roque's omnibus motion, including his motion to quash as moot in academic. Contempoli po. Yan ang kahinatnan po ng mga taong nagmamalabis. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.